namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa paningin. Sabi, we live by faith, not by sight. Alam niyo po yung minsan parang hirap paniwalaan yung mga nababasa mo sa Biblia o narinig mo dito sa Daily Bread kasi kakaiba sa nakikita mo. Anong gagawin mo if what you're believing in your heart is different po sa nakikita ng iyong mata? Alam mo, the Lord will provide, pero ang daming bills na dumarating, tila bagang nalulunod ka. Di ba? Nagbibigay ka naman, generous ka, pero parang lagi kang kulang. Well, sinasabi po ng versikulo na to, faith means trusting God's promises kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. Una, ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi ganun kalinaw yung direksyon. Parang madilim na lugar na merong hagdan, isa-isang step lang ang nakikita mo. Pero alam mo, may kasunod to, may kasunod to. Pinapakita lang sa'yo ni Lord, ito lang yung next step mo, and then trust me, okay, nadadaling kita rin sa destinasyon. Faith is trusting the process kahit wala kang hawak na blueprint, kung baga. Kaya nga po si Pedro, nung lumalakad sa ibabaw ng tubig, habang nakatingin siya kay Jesus, hindi niya yung pinuproblema yung kanyang susunod na tatapaka kasi nakafocus siya kay Jesus. Pero nung tumingin na siya sa mga malalaki at dambuhalang alon, nalunod siya at lumubog. Kasi sometimes ganun po tayo, napapalaki natin yung problema kaysa sa kalakihan ng ating Diyos. Pangalawa po, ang pananampalataya ay isang journey, yung paglalakad, hindi po siya malaking lundag, hindi siya malaking jump. Kasi minsan tayo, Lord, dalhin mo na ako doon, yung yumaman na ako. Lord, dalhin mo na ako doon, yung maayos na lahat. You see, faith is not about seeing the full picture, it's about trusting the one who holds it. Hindi mo kailangan makita agad yung dulo. Ang mahalaga lang, alam mo na tamay direksyon na tinatahak mo. Okay? Kaya po, napakahalaga po na may pananampalataya sa Diyos. At pangatlo, ang pananampalataya ay nagdadala ng kapayapaan at hindi nagdadala ng chaos or kaguluhan. Faith doesn't always change your situation, pero mas concerned si Lord na baguhin yung ating puso sa gitna ng sitwasyon na nasa kalagitnaan ka. May kaibigan po akong tinamaan ng matinding cancer at out of the blue, wala siyang hinala na meron siyang cancer. Pero during those times na chemotherapy niya, during those times na panay ang punta niya sa ospital, lalo siyang napalapit sa Diyos at nakita niya yung kahiksian ng buhay. Na tinanggal niya yung mga hindi pala prioridad at nag-focus siya sa mga bagay na mahalaga lang, knowing na any given time pwede siyang mamatay. But the Lord extended her life. Siya po'y gumaling, cancer-free ngayon, at naibang kanyang pananaw when it comes to values, when it comes to priorities, when it comes to loving people at forgiving people. Kaya po, mahirap man minsan na hindi natin nakikita yung ending na to, pero kung alam mo kung sino may hawak ng iyong kinabukasan, the one who holds the future, loves you, and is the one in control. So, ikalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa paningin. Tayo manalangin, Panginoon, may mga sitwasyon po na mahirap talagang arukin, mahirap maintindihan. Pero Panginoon, that's what faith is. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So Lord, tulungan niyo lang po kami na kami magtiwala sa iyo. Kapag kami umupo sa silya, kami nagtitiwala na kaya na ito yung bigat namin. Hindi namin inaalam, mag-ibay-bay paa, kumpleto ba and all. Basta kami umuupo na lamang dahil we put our faith sa silya. Ganon din po, Panginoon, when we put our faith in you. Hindi namin kailangan alamin yung nitty-gritty details because we know you love us and you are in control. So mga may pinagdadaanan pong matindi ngayon, financial, physical, emotional, relational, tulungan niyo po silang makita ka sa lahat ng sitwasyon nila. Maaaring hindi mo baguhin ang sitwasyon, pero babaguhin mo ang kanilang pananaw at puso sa gitna ng kanilang madilim na sitwasyon. Sa pangalan ni Jesus. Reflection Amen. with Pastor Jeff Eliscopides.